pagbuo ng pamilya ang isa sa mga nakakasabik na parte ng buhay ng tao. Dahil lahat ay kailangang simulan sa umpisa kung saan ay kasama mo ang kabiyak mo sa buhay. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Aika. Isang magalang na manugang at mapagmahal na asawa. Isang babaeng umasa na magsisimula sila ng kanyang asawa, kung saan silang dalawa lang ang magkasama. Pero dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari ay may mga planong hindi kaagad nasunod. Kinailangan nilang tumira pansamantala sa bahay ng mami ng kanyang asawa. Maayos naman sa umpisa ang pakikisama niya sa pamilya nito. Pero para kay Aika, iba pa rin ang nakabukod silang mag-asawa. Dumating naman ang oras na nagawa nilang bumukod ng bahay pero nandun pa rin ang pakiramdam na para bang nakatali pa rin sila sa pamilya nito. Paano nga ba makukumbinsi ni Aika ang asawa niya na mag-focus ito sa kanilang pamilya? May mali nga ba sa gusto niyang mangyari para sa kanilang pamilya? Masyado na nga ba siyang nagiging makasarili? Gusto mo na bang malaman kung bakit mas pinili ni Aika na bumukod silang mag-asawa ng bahay? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay nakasamaan mo na rin ang loob ang pamilya ng kapareha mo? Nagawa mo bang makipag-ayos sa kanya? Si Aika kaya? Paano niya pinili ang desisyon na gagawin niya para sa kanyang sariling pamilya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Matagal ko ng pangarap noon na magkaroon ng sariling bahay kung saan ay makakasama ko ang pamilya ko. Yung pamilya ko na nagsimula at nabuo ng dahil sa wagas na pagmamahalan. Pero hindi naging madali para sa akin bago ko natupad ang pangarap na yon. Napakarami ko ring pinagdaan ng pagsubok para lamang masabi ko na tuluyan na kaming naging masaya ng pamilya ko. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aika, 37 years old at nakatira dito sa Cavite. Ang pakikinig sa radyo ang halos araw-araw na libangan ko dito sa bahay. Lalo na kapag wala akong ibang kasama. At kailanman ay hindi naalis sa inyong istasyon na Barangay LS 97.1 ang radyo namin. Pinaka-paborito ko rin ang programa ninyo na Barangay Love Stories. Dahil palaging may life lesson na naiiwan ng bawat istorya na inyong iniere. At sana'y makapag-iwan din ng aral sa ating mga tagapakinig ang kwentong ito ng buhay ko. Nakilala ko ang first boyfriend ko, si Ponzi, sa isang church service. Maraming taon na ang nakalipas. Sa unang beses pa lamang na nagkwentuhan kami ay magaan ang loob ko sa kanya. Kaya nga nasundan pa ang araw na nagkita at nagkasama kami. Nauwi yon sa ligawan, nasundan ng ilang taon na relasyon. At nauwi sa planong pagpapakasal, Papa Dudut. Naayos mo na bang listahan para sa invitation card na ipapaprint natin, mahal? Oo, ayos na yun. Na-double check ko na rin kagabi yung listahan. Sige, isasabay ko na sa pag-send ng email mamaya dun sa supplier na nakuha natin. Okay. Mahal, tumawag nga pala yung pinsan ko. Nagre-request siya na kung pwede raw tayong magdagdag ng vegetable dishes sa menu natin sa reception. Vegetarian kasi siya. Walang problema. May mga seafood din naman akong pinalagay sa menu para sa reception natin. Hindi rin kasi siya kumakain ng seafood. 100% vegetarian kasi siya eh. Ganun ba? May iba kasi akong kilala na vegetarian pero kumakain pa rin ng seafood.
Pero ako nang bahala na magpadagdag ng vegetable dishes sa menu natin. Thank you, mahal ko. Wala yon. Iilan lang naman ang bisita sa kasal natin. Kaya gusto ko na ma-enjoy nilang espesyal na araw sa buhay natin. Ay, thank you talaga kasi palagi mong pinagbibigyan ng lahat ng request ko. Nag-give and take lang naman tayo kasi pati ikaw, pinagbibigyan mo rin naman ng mga request ko. Kagaya nung kunin nating ring bearer at flower girl yung 2 pamangkin ko. Tapos pumayag ka rin na isama natin sa bridesmaids yung 2 pinsan ko. Kilala ko naman sila, kaya ayos lang din sa akin. Oh, magmerienda muna kayo. Nagluto ako ng ginataang bilo-bilo para sa inyo. Ilalagay ko na tong tray ng pagkain dito sa lamesa at kumuha na lang kayo, ha? Ayan, sakto. Kasi nagugutom na rin ako sa ginagawa naming pag-aayos dito para sa kasal, Mami. Kaya nga naisipan ko na magluto ng paborito mong merienda. Thank you po, tita. Anong tita? Sabi ko naman sa'yo na mami na rin ang itawag mo sa akin. Sige po. Mami. Kukuha na po ako nitong mangkok ng ginataang bilo-bilo at nagugutom na talaga ako. Sige lang, Ponsi. May mga kailangan pa ba kayong asikasuhin o idagdag para sa kasal nyo? Halos kumpleto na rin po lahat. Hindi rin naman po kasi sobrang daming iimbitahan namin sa kasal kaya kaunti lang din ang dapat na asikasuhin. Maganda nga yung ganyan na pamilya at ilang kamag-anak at kaibigan lang ang invited. Para hindi na rin kayo masyadong mapagod sa pag-aasikaso ng lahat. Ay, ano palang balak nyo pagkatapos ng araw ng kasal nyo? Ang ibig kong sabihin, saan nyo balak na magstay habang hindi pa pwedeng tirhan ng bahay nyo? Napag-usapan na po namin ni Ponsi ang tungkol dyan. Uupa po muna kami ng apartment para sa aming 2. Tama po si Aika, Mami. May nakita na rin po ako na apartment na malapit lang din sa opisina ko. Mangungupahan pa kayo? Opo, pero yung mura at maliit na apartment lang po ang balak naming upahan pansamantala. Para rin po makatipid kami kahit paano sa gastos. Kung nagtitipid pala kayo, bakit hindi na lang muna kayo dito tumira sa bahay natin? Mas makakatipid kayo kaysa umupa pa kayo ng apartment. Tapos kapag naayos na yung bahay na pinapagawa nyo, saka kayo lumipat doon. Pwede naman po pero ang napag-usapan po kasi namin ni Ponsi, uupa na lang muna kami ng apartment para hindi kami sumiksik dito sa inyo. Ay malaki tong bahay namin, kaya wala kang dapat alalahanin. Wala rin namang ibang gagamit ng kwarto ni Ponsi kapag umalis siya, kaya dumito na lang muna kayo. Kesa magbayad kayo ng pang-upa sa apartment, idagdag nyo na lang yung pambayad dun sa pinapaayos nyong bahay. Alam mo, mahal, tama si Mami. Dito na lang muna tayo sa bahay namin pagkatapos ng kasal natin. Magre-resign ka na rin naman sa trabaho mo, di ba? Oo. Sakto. Hindi ka maboboard dito sa bahay kasi makakasama mo si Mami at ang mga kapatid ko kapag nasa trabaho na ako. Ano, ayos lang ba sa'yo? Sige, ayos lang. Walang problema sa akin, mahal. Papadudot ilang buwan ding nanligaw noon sa akin si Ponsi. Siya pa nga nagsabi na gusto niyang makilala ang mga magulang ko na noon ay nakatira sa Bulacan. Taga Bulacan kasi talaga ako at sa Cavite lang ako na-assign na magtrabaho. Kaya doon na rin ako halos tumira. Nang dalhin ko siya noon sa Bulacan at pinakilala sa mga magulang ko bilang manliligaw ko, kagad siyang nagustuhan ng mga ito. Natuwa sila kasi pala kwento daw si Ponsi at napaka-komportable nilang kausap ito. Pagkalipas ng 1 linggo pagkatapos ko siyang ipakilala sa mga magulang ko ay sinagot ko na rin si Ponsi, Papa Dudut. Ang pakikipagrelasyon kay Ponsi ang desisyon na kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan. Wala kasi siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahal lang. Ang dami niya na ring naging plano noon para sa future namin. Sa first anniversary nga namin, nagulat ako sa naging regalo niya sa akin. Kumuha na pala siya ng bahay na hinuhulugan para sa aming 2. Halos maiyak ako noong gabi na yon kasi pakiramdam ko. Parang nananaginip lamang ako. At ilang buwan ang lumipas, nagplano na rin kami na magpakasal. Dahil hindi pa maayos ang bahay namin noon ay tumira muna kami sa bahay ng mami ni Ponsi kasama ang kapatid niya, Papa Dudut. Ayan, malapit nang maluto tong piniprito kong itlog.
Ang bango naman ng niluluto ng asawa ko. Anong mabango rito? Pritong itlog lang to. Hindi pala yan yung mabangong naaamoy ko. Ikaw pala yun, kaya pala lalo ako nagugutom. Paamoy nga ulit ako sa asawa ko. Mahal, tigilan mo nga yung pag-amoy na ginagawa mo sa leeg ko. Baka umuwi na si Mami at makita niya tayo. Ano naman kung makita tayo ni Mami? Mag-asawa naman tayo eh. Mahal, nakakahiya pa rin. Tsaka amoy pawis na ako kasi ang dami kong niluto para sa almusal natin. Ang aga mo ngang nagising, mahal. Hindi na kita namalayang umalis sa tabi ko. Naghihili ka pa kasi kanina nung magising ako. Tapos ayan, nakapagluto na ako ng tosino, sinangag at itong mga sunny side up egg. Teka, ilalagay ko lang tong luto ng itlog sa plato. Napakasipag naman talaga ng mahal ko. Pero nahirapan ka bang makatulog dahil sa paghilik ko? Hindi ka naman malakas humilik, mahal. Huwag ka mag-alala. Akala ko napupuyat kita dahil sa lakas ng hilik ko eh. May oras na nagigising ako sa madaling araw pero nakakatulog din naman ako kagad. Kapag gano'n na nagigising ka ng dahil sa hilik ko, tapikin mo lang ako kahit sa braso. Kahit ilang tapik pa hanggang sa maalimpungatan ako tumigil sa paghilik. Basta wag mo lang akong sasampalin ng malakas ha. Grabe ka naman! Hindi ko naman kailangan gawin na sampalin ka pa para lang huminto ka sa paghilik mo. Baka lang kasi naiinis ka kasi nga napuputol yung sarap ng pagtulog mo. Nasanay naman na ako kaya hindi mo kailangan na mag-alala ng ganyan. Masasanay ka talaga kasi araw-araw na tayo magtatabi sa kama. Teka, magbabanyo lang pala muna ako. Sige, patapos naman na ako rito. Ipagtitimpla na rin kita ng kape mo. Okay na siguro tong 5 pritong itlog para sa amin? Ilalagay ko na sa lamesa tong plato ng mga pinrito kong itlog. Ang bilis namang uminit sa labas ngayon, oh. Oh, Aika. Hi, Mami! Saan po kayo galing? Sa Zumba session sa may clubhouse. Kapag ganitong araw ng linggo, maaga talaga akong pumupunta doon para magpapawis. Kaya po pala nung gumising ako kanina, nakita ko po kayong lumabas ng bahay. Oo, maaga rin kasi talaga kaming nag-uumpisa para hindi gaanong abutan ng sikat ng araw. Kung gusto mo, pwede ka ring sumama sa akin doon. Magandang exercise ang Zumba para sa katawan natin. Naku, wala po akong hilig sa mga Zumba o exercise pero sige po. Sasama po ako minsan kapag sinipag ako. Sakto rin po ang uwi niyo kasi katatapos ko lang po magluto ng almusal natin. Naku, hindi pala kita nasabihan tungkol sa almusal ng mga anak ko. Bakit po? May mali po ba sa niluto ko? Ay, yung dalawang nakababatang kapatid kasi ni Ponzi, magkaiba sila ng gustong luto sa itlog. Yung isa, gusto niya na puro egg white lang. Yung bunso ko naman, gusto niya na yung egg yolk lang ang para sa kanya. Kaya kailangan na magkahiwalay ang prito ng egg white sa egg yolk. Since luto na to mga to, hindi po ba pwede na ihiwalay na lang natin yung egg yolk sa egg white? Naku, hindi nila kakainin kapag ganun ang ginawa natin. Pero sige, ako na lang ang magpiprito mamaya ng para sa kanila. Sigurado naman ako na hindi pagising yung mga yon. Kukuha lang ako ng pamalit kong damit para makaligo na rin muna ako. Papadudot pangalawa sa 4 na magkakapatid ang asawa ko. Ang ate niya ay wala na sa bahay dahil may sarili ng pamilya na nakatira sa ibang bansa. Ang 2 mas nakababata niyang kapatid ay nag-aaral pa noon sa kolehiyo. May kayang pamilya ni Ponzi dahil maraming negosyo ang mami niya. Malaki rin ang bahay nila kaya may sarili kaming kwarto ng asawa ko. Pero sa totoo lang, ayoko sa ideya na doon muna kami mag-stay sa kanila pagkatapos ng kasal namin. Ang gusto ko kasi talaga ay magkaroon kami ng solong bahay ni Ponzi. Kaya nga naiyak ako sa tuwa noong malaman ko na kumuha na si Ponzi ng bahay para sa aming 2. Isang foreclosed na bahay ang nakuha ni Ponzi, pero marami ang kailangang ayusin doon. Kaya medyo natagalan talaga ang pag-aayos niya doon. Kaya naman wala akong naging choice kung hindi ang pumayag na doon muna tumira pansamantala sa bahay ng mami niya pagkatapos ng kasal namin. Magkasundo naman kami ng mami ni Ponzi, Papa Dudut. Hindi lang talaga ako sanay
na maraming kasama sa bahay. Siguro kasi solong anak ako ng mga magulang ko. At nang lumipat ako sa Cavite para magtrabaho ay solo ko rin ang apartment na tinitirhan ko noon. Pero nang tumira ako sa bahay ni Ponce, sobrang nanibago ako, Papa Dudut. Ang dami kasi namin sa bahay at hindi rin ako sanay na may ibang tao na inaasikaso. Tapos ay pumayag pa ako na mag-resign sa trabaho kaya palagi lang talaga akong nasa bahay. Advice din kasi ng OB ko na tutukan ang pag-aalaga sa katawan ko para mabigyan ko na kagad ng anak ang asawa ko. Ang sabi naman ni Ponce, pansamantala lamang yon. Sa oras na maging tuluyan ng maayos na ang sariling bahay namin, lilipat na kami kaagad doon. Kaya naman wala akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon na lamang sa kanya. Iniisip ko na lamang na maswerte ako kasi mabait ang biyenan ko. Hindi siya yung kagaya ng mga napapanood ko sa teleserye kung saan ay nagiging kontrabida ang mga biyenan. At ginagawa ko na lang ang lahat ng makakaya ko para pakisamahan lahat ng mga tao sa bahay ni Ponce, Papa Dudut. Ay, buti na lang wala masyadong traffic pa uwi. Mabuti naman at nakauwi ka na, mahal. Akala ko nga maiipit pa ako sa traffic kasi Friday ngayon. Oo nga, tapos araw din ng sweldo kaya ina-expect ko rin na mas late ka pang makakauwi. Gusto ko na nga matapos ang meeting namin kanina kasi naantok na rin talaga ako. Nagugutom ka ba? Hindi, Sigurado ka? Pwede ko namang iinit yung dinner namin na tinola kanina. busog pa ako. Kasi umorder din ng pizza yung manager namin kanina. Kaya may pagkain kami habang nagmi-meeting. Yun talagang dahilan kung bakit inantok ako. Kasi nabusog ako dun sa pizza. Ay, makahiga nga muna dito sa kama natin. Sandali lang, ikukuha muna kita ng pambahay. Mamaya na. Huwag ka munang umalis dito sa tabi ko. Hindi ka ba muna maliligo o magpapalit ng damit? Mamaya na. Payakap muna ako sa asawa ko. Ito, yayakapin kita ng sobrang higpit. Ay, ang sarap naman talaga ng yakap ng asawa ko. Nakakawala ng pagod. Gusto mo i-massage kita? Mamaya na lang, mahal. Mas gusto ko magpahinga dito sa mga yakap mo. Bakit nga pala gising ka ng ganitong oras? Pasado 11:00 na rin ah. Ang totoo, kanina ko pa rin gusto magpahinga pero hindi ako makatulog. Bakit? May masakit ba sa'yo? Masama ba pakiramdam mo? Walang masakit sa akin at ayos lang din ang pakiramdam ko. Ano lang, nasa kwarto kasi ngayon ng bunsong kapatid mo yung mga kaibigan niya. Mga kaklase niya yata yun. Ah, oo. Mga kaklase niya nga yun. Nabanggit ni Mami kahapon na may kailangan silang tapusin na research paper, kaya mag-overnight sila dyan. Masyado ba silang maingay kanina? Medyo maingay nga sila. Puro lalaki kasi sila doon sa kabilang kwarto tapos ang lalakas pa ng boses nila. Nag-video game pa nga yata sila kasi ang lakas ng sound ng TV nila doon. Hindi ko nga alam kung nagawa ba nila yung sinasabi mong research paper nila. Pasensya ka na sa kanila, mahal. Medyo maingay talaga sila kapag magkakasama. Okay lang naman pero sana naisip nila na may iba pa silang kasama dito sa bahay. Katabi pa naman natin yung kwarto nila kaya rinig ko talaga yung mga ingay nila. Gusto mo ba nakausapin ko yung kapatid ko bukas? Wag na, hindi naman na kailangan kasi tumahimik naman na sila bago ka dumating. Tsaka hindi lang siguro ako sanay na may ganun kaingay sa gabi. Siguro nga, mahal. At kapag naulit pa yung pag-iingay nila ng oras ng gabi, kakausapin ko na talaga siya. Pero wag mo siyang aawayan kasi baka magkaroon kayo ng issue ng dahil sa akin. Oo, hindi ko gagawin yan. Alam mo naman kung gaano ako kahinahon kapag may gusto akong ayusin na gusot sa ibang tao. Pwede rin naman nasanayin ko na lang muna ang sarili ko sa ingay nila. Minsan lang naman sila pumunta dito sa bahay, 'di ba? Kapag sem break nila, mas madalas sila dito sa bahay, mahal. Ganun ba? Sige, mukhang kailangan ko na rin talagang masanay sa ingay nila. Pasensya na talaga, mahal. Basta kapag naulit pa to, kakausapin ko ng kapatid ko para hindi nila maistorbo ang pagpapahinga mo. Papa Dudut, bukod sa naninibago ako dahil may mga ibang kasama kami sa bahay, nahirapan din akong makisama sa mga kapatid niya.
dahil mga estudyante pa sila ng panahon na yon. Nakakalimutan nilang may iba silang kasama sa bahay na hindi sanay sa ingay nila. Madalas akong napupuyat lalo na kapag nag-i-sleep over ang mga kaibigan ng kapatid niya sa bahay. Hindi ko nga alam kung paano nakakatulog kaagad si Ponzi kahit maingay sa bahay. O baka dahil sanay na siya sa mga ganong ingay ng kapatid niya at mga kaibigan nito. Bukod doon ay nagiging issue ko rin ang pagiging makalat ng mga ito sa bahay. Lalo na kapag wala pang biyanan ko. Ayoko kasi talaga na makalat sa lugar kung saan ako nakatira. Kaya mabilis na umiinit ang ulo ko kapag nakikita ko na wala sa tamang lalagyan ng mga sapatos o tsinelas na ginagamit nila. Pati na ang pagliligpit ng pinagkainan nila ay madalas na ako ang gumagawa. Kasi kung hindi ko gagawin yon ay tatambak lamang yon sa lababo hanggang sa hapunan. Pero tiniis ko na lamang ang lahat ng yon bilang pakikisama sa kanila. Hanggang sa dumating ang panahon na sa wakas ay nagdalang tao na rin ako, Papa Dudut. Ang sarap talaga nitong ginataang tulingan na luto nyo, Mami. Tama po si Ponzi. Isa po to sa pinakapaborito ko na niluluto nyo. Mabuti pa kayo, gusto nyo yung ginataang tulingan ko. Yung dalawang kapatid kasi ni Ponzi, nag-order pa ng pagkain para doon kainin sa mga kwarto nila. Hindi kasi talaga nila gusto kapag yan ang niluluto ko. Kaya po pala hindi sila sumabay sa atin na maghapunan. Nung nakita nila kaninang naglilinis ako nitong isdang tulingan, sinabi kaagad nila na o-order na lang sila ng pagkain nila. Ang sabi ko nga, ipagpiprito ko na lang sila ng manok pero ayaw din nila. Baka po may iba rin silang trip na kainin sa hapunan, Mami. Mukhang ganun na nga. Nakita ko na burger at fries ang in-order nilang pagkain. Mabubusog po ba sila sa mga in-order nila na pagkain? Ganun talaga ang dalawang yun, mahal. Kapag hindi nila trip ang ulam, matik na burger at fries ang i-order nilang pagkain. Sa kanilang magkakapatid, yung dalawang yun talaga ang pinakapihikan pagdating sa pagkain. Ayaw nila ng may gata o magulay na pagkain. Madalas ang gusto nila mga inihaw o piniritong karne ng manok at baboy. Di ba ganun din si Daddy? Nakwento niyo po dati? Oo, doon talaga sila sa daddy mo nagmana na hindi rin palakain talaga ng gulay. Buti na lang po mahilig sa gulay si Ponzi. Mabuti na lang at sa akin siya nagmana pagdating sa bagay na yon kahit na hindi ko siya kamuka. Ay, kamusta nga pala yung check-up mo kanina? Maayos naman po, Mami. Wala naman po nakitang problema ang ubigay ni ko sa pagbubuntis ko. Mabuti naman. Ilang buwan na nga uli yan? 5 months na po. 5 months pa lang pala yan. Pero parang masyado ka na yatang malaki, Aika. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Mami? Parang ang bilis mong tumaba. Mukha naman pong sakto lang ang laki ng katawan ni Aika, Mami. Normal din naman daw po ang weight niya, sabi ng doktora niya kanina. Nako, minsan hindi yun basta nakikita sa timbang. Magugulat na lang kayo sa next follow-up check-up niya. Kailangan ng bantayan ng mga pagkain ni Aika. Nung magbuntis kasi ako, hindi talaga ako lumobo ng sobra. Halos tiyan ko na nga lang ang lumaki sa akin nun. Nakita ko nga po yung ibang picture niyo nung pinagbubuntis niyo yung bunsong kapatid ni Ponzi. Grabe, ang payat niyo pong magbuntis talaga. Hindi kayo sobrang tumaba o kahit na manasman lang? Sexy talaga magbuntis si Mami. Lahat ng mga pregnant photos niya, parang hindi siya buntis kapag tinakpan ang tiyan niya. Mahilig din kasi kung mag-exercise kahit buntis ako. Kaya nga ikaw, Aika, sumama ka na sa akin minsan sa clubhouse kapag Sabado at Linggo ng umaga. May mga light Zumba session naman sila para sa mga buntis na kagaya mo. Pwede nga yun, mahal, no? Sabi naman ni doktora kanina, pwede ka ng mga light exercise. Makakatulong din daw yun para hindi ka mahirapang manganak. Ayun naman pala! May advice na rin sa'yo ang doktora mo kaya sumama ka na sa akin sa Sabado. Ipapakilala kita dun sa mga kumari at kaibigan ko. Sigurado ko na mag-i-enjoy ka rin kapag nasubukan mo ng isang beses. Wala po kasi talaga akong hilig sa ganyan. Subukan mo lang, mahal. Feeling ko mag-i-enjoy ka rin kapag nakasanayan mo na. Tingnan mo si Mami,
Mas mukhang bata kaysa sa edad niya. Nakakabata naman kasi talagang kahit na anong klase ng exercise. Kaya samahan mo na ako kahit minsan lang na magsumba, ay ka. Sige po, Mami. Sasamahan ko po kayo sa Sabado. Papadudot nung una talaga ay sinubukan ko rin na isuggest kay Ponce na kumuha muna kami ng pansamantalang apartment. Kasi ayoko talaga sa ideya na doon kami tumira sa kanila. Pero nang sabihin niya na malaki ang matitipid namin, kung doon muna kami sa biyenan ko ay wala na akong naisip na pwedeng idahilan para hindi sumang-ayon sa kanya. Tama naman kasi ang sinasabi niya na malaki ang matitipid namin. Malapit kasi ang bahay nila sa opisina kung saan siya nagtatrabaho. Kaya wala talaga akong choice kung hindi ang pakisamahan ng lahat ng kasama namin sa bahay. Kaya lang, mula nang magbuntis ako ay parang lalong kinailangan kong magdagdag ng mahabang pasensya sa bahay na yon. Naging madalas kasi ang pakikialam ng biyenang ko sa pagbubuntis ko. Pati na ang paglaki ng katawan ko ay pinupunan niya. Kahit pa ilang beses na naming sinabi na normal naman ang timbang ko. Samantalang ang mga magulang ko ay bihirang magbigay ng kahit na anong paalala na alam nilang pwedeng makaapekto sa damdamin ko. Bilang isang buntis, nagiging emosyonal talaga ang isang babae. Mabilis kaming mainis, masaktan o maiyak. Kaya naman ilang beses kong pinigilan na magpakita ng kahit na anong inis sa tuwing kaharap ko ang biyenang ko na may sinasabing hindi masyadong maganda, Papadudot. Papadudot, ang mami halos ni Ponce ang kasama ko sa ilang buwan ng pagbubuntis ko. Malayo kasi ang mga magulang ko kaya minsan lang silang makadalaw sa Cavite. Pero madalas naman silang tumatawag para kumustahin ako. Laking pasasalamat ko na lamang din at nagsilang ako ng napakalusog na baby. Nang makauwi kami sa bahay ni na Ponce, naging masikaso naman kahit papaano sa akin ang mami niya. Ayun nga lang, napipilitan akong sumama kay mami ng ilang beses sa pagsusumba niya sa clubhouse. Kahit na hindi ko to nai-enjoy talaga. Kasama rin namin si baby na noon ay pinapasyal at pinapaarawan naming saglit. Hindi man ako kasing payat ni mami, hindi naman ako sobrang taba pagkatapos kong manganak noon. Pero palagi niyang pinapaalala na kailangan ko pa rin ng mga light exercise. Tapos may mga oras pa na naiistorbo ng ingay ng mga kapatid niya ang pagpapahinga ko dahil sa ingay kasama ng mga kaibigan nito. Mabuti na lang, mas malalim ang tulog ng baby ko kaya hindi ito kaagad nagigising. Ang lahat ng pagod na nararamdaman ko noon, kaagad na nawawala kapag hawak ko na ang baby ko. Totoo pala yung sinasabi nila na ang pagkakaroon ng anak ang isa sa mga pinakamasayang bahagi ng buhay ng isang babae. At ilang buwan pa ang lumipas noon. Sa wakas ay nakalipat na kami ni Ponce sa sarili naming bahay, Papadudot. Sa wakas, naiayos ko na rin tong sofa dito sa sala. Wala na kaming malaking gamit na naiwan sa labas ng bahay. Pwede na akong maupo at makapagpahinga muna dito. Ay, sumakit ang likod ko kakabuhat ng malalaking gamit namin ah. Mahal, ito na ang kape at banana bread. Magmerienda ka muna. Ilalagay ko na sa lamesa tong merienda natin ha, kumuha ka na lang. Sakto mahal, nagugutom na rin talaga ako. Ang ganda ng pagkakaayos mo ng mga gamit dito sa sala, mahal. Mabuti at nagustuhan mo ang pagkakaayos ko dito. Oo, sakto ang pwesto nitong sofa at yung lamesa dito sa sala. Pati na yung TV stand dyan sa harapan natin. Relaxing ang pwesto ng panonood natin habang nakaupo tayo dito sa sofa. Ang bibigat nga din ng mga gamit na pinaasa ko kanina, lalo na tong sofa. Sabi ko naman sa'yo, huwag muna tayong bumili ng malalaking gamit kanina sa mall. Ayos lang, kasi importante na malagyan na ng mga gamit ng bagong bahay natin. Kaya pinagsabay-sabay ko nang bilhin kanina tong mga furniture at ibang appliances. Mahal, ang sarap nitong banana bread ah.
Saan mo binili to? Diyan lang sa labas. Buti nga may malapit na bakery dito sa bahay natin. Hindi ako mahihirapang bumili ng pang-almusal o merienda natin. Mukhang masarap din yung iba nilang tinda na tinapay dun. Tapos may malapit din na sari-sari store na halos katapat lang ng bakery na nakita ko. Sakto. Hindi mo na kailangan pumunta sa malayo para makabili ng mga pagkain at iba pang kailangan dito sa bahay. Oo, kina mami kasi ang layo ng mga tindahan mula sa bahay nila. Kaya hindi ako masyadong nakakalabas noon. Kaya nga kapag nag-grocery si Mami, maramihang supply na talaga ng pagkain at iba pa niyang kailangan ng binibili niya. Ayaw niya rin kasing lumabas-labas ng bahay kasi malayo talagang tindahan dun sa bahay eh. Sa bagay, nakakatamad talaga na maglakad ng malayo kung toyo o suka lang naman ang bibilhin mo. Mahal. Pasensya na pala kung hindi na ako nakatulong sa pag-aayos dito sa sala. Ang tagal kasi bago nakatulog ni baby sa kwarto. Ayaw niyang tumigil sa pag-iyak mula nang makauwi tayo galing sa mall. Narinig ko nga. Mukhang naninibago pa rin siya hanggang ngayon dito sa nilipatan natin. Pangatlong araw pa lang din kasi natin ngayon, kaya sigurado kung nakakaramdam pa rin siya ng pagbabago sa paligid niya. Pero grabe, ang sarap sa pakiramdam na nakatira na tayo sa sarili nating bahay. Simula pa lang to, mahal. Simula pa lang to ng pagtupad natin sa mga pangarap natin. Oo, sa wakas. Mas nararamdaman ko nang naaabot natin ang mga plano at pangarap natin. Pasensya na, mahal, kung medyo na-delay ng konti ha. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Dahil alam ko naman na ginagawa mo ang lahat para sa pamilya na to. Basta babawi ako sa inyo ng anak natin, mahal. Ito na ang totoong simula ng pagtupad ko sa mga pangako ko sa iyo bilang asawa mo. Papadudot pakiramdam ko noon ay natupad na ang isa sa matagal ko ng pangarap. Yung makalipat kami ng asawa ko sa sarili naming bahay kasama ang anak namin. Sobrang saya ko talaga at naging maasikaso ako sa mag-ama ko. Bungalow type of house nga pala ang nilipatan namin ni Ponzi. May 2 kwarto, maluwag na sala at kusina. Meron ding gate sa labas, garahe at garden kung saan talaga namang nagsimula akong mag-alaga ng maraming halaman. Maaga rin akong gumigising noon para mag-asikaso kay baby at sa almusal ng asawa ko. Bukod sa pag-aalaga sa anak namin at pag-aasikaso sa bahay, ay naging libangan ko rin talaga ang pag-aalaga ng mga halaman habang nakikinig sa iyo, Papa Dudut, sa radyo. Wala na akong mahihiling pa ng panahon na yon. At akala ko, magtutuloy-tuloy na ang kasiyahan namin na yon. Pero hindi pala. Dahil nagsimula ang pagtatalo namin ni Ponzi nang magdesisyon siyang ganapin ang first birthday ng baby namin sa bahay ng mami niya, Papa Dudut. Ang dami namang hugasin dito sa lababo. Makapaghugas nga muna. Mahal? Anong ginagawa mo dito sa kusina? Hindi mo ba nakikita? Maghuhugas ako oh. Oo nga, nakikita ko. Ang ibig kong sabihin, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nakita ko kasi natambak yung mga hugasin dito sa lababo kaya inasikaso ko na. Tsaka hindi naman ako hahanapin sa sala kasi nandun si baby kasama ang mami mo at ang mama ko. Ay, ang dami naman mga baso rito. Dapat pala disposable na lang ang ginamit natin. Tulungan na nga kita sa pagliligpit mo, mahal. Wag na, kaya ko na to. Sige, ako na lang magpupunas ng mga mababanlawan mo ng baso at plato mamaya. Paubos na rin pala tong dishwashing liquid. Ay! Teka, alam ko meron pang isang bote si mami na nakatabi dito eh. Hanapin ko lang saglit dito sa kahon sa may lamesa. Nakita ko na. Eto, mahal oh. Lagay mo na lang muna dyan sa tabi. Gagamitin ko yan pag wala ng laman tong bote sa lababo. Sige. Mahal? Galit ka ba? May dahilan ba para magalit ako? Hindi ko alam. Parang wala naman. Wala naman pala. So bakit mo natanong kung galit ako? Mahal, ano ba talagang problema? Sabihin mo na sa akin. Wala akong problema. Eh, ano ang kinakagalit mo? Okay, sige. Hindi ako galit, mahal. Medyo naiinis lang ako.
Naiinis ka saan? Hindi mo ba talaga alam kung saan ako naiinis? Dahil ba to sa birthday party ni baby na dito natin ginawa sa bahay ni Mami? Hindi na ako magsisinungaling. Oo, ang sagot ko sa tanong mo na yan. Akala ko ba okay lang sa'yo? Paanong hindi magiging okay sa akin? Nakapagdesisyon ka na. Pasensya na mahal. Akala ko kasi ayos lang talaga sa'yo. Mahal, alam mo kung gaano ako ka-excited nang makalipat na tayo sa wakas sa sarili nating bahay. At akala ko ganun ka rin, na masaya ka rin kasi may sarili na tayong bahay. Masaya naman ako. Sino bang may sabing hindi? Kung talagang masaya ka, bakit kailangan mo pang pumayag na dito mag-celebrate ang first birthday si baby? Mahal, first birthday to ng anak natin. Alam mo ba kung gaano kahalaga yun? Sina mama at papa nga kanina pa nagtatanong kung bakit hindi raw tayo nag-celebrate sa bahay natin. Akala nila, kaya tayo lumipat tong nakaraang buwan para saktong doon tayo mag-celebrate sa bahay natin. Pero hindi. Hindi natin ginamit yung pagkakataon na gawing mas espesyal sana ang birthday ni baby. Mahal, huwag ka nang umiyak. Naiinis lang ako kasi sobrang excited ko na gumawa na tayo ng maraming memory sa sariling bahay natin. Tapos parang magkaiba naman pala tayo ng mga plano sa buhay. Parang hindi ka naman talaga masayang tuparin lahat ng pangako mo sa akin. Mahal, hindi totoo yan. Sorry na. Matagal na rin kasing naplano ni Mami tong birthday party ni baby. Pero ito, promise ko sa'yo, sa mga susunod na birthday party niya, doon na natin palagi gagawin sa bahay natin. Hindi na tayo magsa-celebrate sa ibang lugar. Papadudot bago pa man sumapit ang first birthday ng baby namin ni Ponzi ay marami na kagad akong naisip na plano noon. Gusto ko na gawing espesyal ang first birthday party ng baby namin. At syempre gusto ko na gawin yon sa bahay namin. Pero 2 linggo bago ang araw na yon, nag-dinner kami sa bahay ng biyenan ko. Nagulat ako nang alokin ni Mami si Ponzi na doon sa bahay niya ganapin ang first birthday party ni baby. Pero mas nagulat ako nang pumayag kaagad si Ponzi sa sinabing yon ng mami niya. Dahil ayoko na magkaroon kami ng isyo ng biyenan ko, sumang-ayon na lang din ako sa sinabi niya kahit sobrang labag sa loob ko. First birthday kasi yon ng baby namin at naniniwala ako na dapat doon yon ganapin sa sariling bahay namin. Nang dumating nga noon ang mga magulang ko sa first birthday party ni baby, pasimple silang nagtanong kung bakit hindi sa bahay namin ginanap ang party na yon. Sinabi ko na lang na matagal nang napagkasunduan ni na Ponzi at ng biyanan ko na ganapin yon sa bahay nila, Papa Dudut. Papa Dudut, nagkaayos din naman kaagad kami ni Ponzi noon. Nangako kasi siya na sa mga susunod na birthday celebration ni baby ay doon na yon gaganapin sa bahay namin. Naintindihan niya naman daw ang point ko na gusto kong mas maramdaman ang pagsisimula namin bilang isang pamilya. At hindi namin magagawa yon kung halos araw-araw kong dumalaw sina Mami sa bahay namin. Mabuti na lamang at nabawasan na ang oras ng pagbisita niya nang minsang magkasakit ang bunsong kapatid ni Ponzi na kinailangan itong asikasuhin. Napapansin ko na rin noon na may mali sa asawa ko. Siguro maliit na issue lamang yon pero napapadalas na ang pagtatalo naming dalawa. Ayoko pang aminin noon pero napapansin ko nang may pagkamamas boy si Ponzi. Hirap na hirap siyang tanggihan ang mga request ng mami niya. Hindi naman sa nilalayo ko siya sa pamilya niya. Pero meron na kasi kaming sariling pamilya. Pamilya na dapat ay mas tutukan niya, Papa Dudut. Mukhang mas okay na tong pagkakaayos ko sa Christmas tree namin. Mas naging makulay na siya dahil sa mga dinagdag ko na decoration. Sa wakas natapos din ako maglinis ng kotse sa garahe. Mahal, tignan mo tong Christmas tree natin. May napansin ka ba? Parang naging mas makulay siya. Dinagdagan ko kasi yun ng mga decoration. Naglagay ako ng gold ribbon dito sa may bandang ibaba. Silver snowflakes dito sa gitna. At mga red flashball dito sa bandang itaas. Yung unang pagkakaayos ko nito puro flashball at maliliit na bell lang ang nakasabit eh.
Kaya namili ako ng mga pandagdag na decoration. Kaya pala mas naging buhay ang dating nitong Christmas tree natin. Talaga? Mas gusto mo ba to kaysa sa unang pagkakayos ko nito ng isang linggo? Oo, mahal. Mas gusto kong pagkakaayos mo ngayon dyan sa Christmas tree. Ay, mabuti naman. Parang pang-apat na beses ko na yatang inaayos ang mga decoration nito. Napansin ko nga yan. Na palagi kang may napapansin sa mga decoration na nakasabit dyan. Gusto ko kasi na sobrang ganda nito lalo na sa Pasko. Yun din naman ang gusto ko, mahal. Kaya nga sobrang thank you sa effort na ginagawa mo para mas mapaganda pa ang Christmas tree natin. Wala yun. Siyempre excited lang talaga ako na mag-celebrate ng first Christmas kasama si baby. Nabalot ko na nga rin pala yung mga regalo natin para sa ibang inaanak natin. Nandyan na rin sa ilalim ng Christmas tree. Parang ang daming regalo nito ah. Hindi pa nga kumpleto yan kasi may mga regalo pa ako na hindi napabalot. Yung mga regalo natin sa mga pamangkin natin at mga kapatid mo. Mabuti na lang talaga at maaga tayong nakapamili. Ayoko rin kasi talaga nang nakikipagsiksikan sa mga tao sa mall. Kahit alam ko na mas malaki ang discount kapag malapit ng Pasko, hindi pa rin tayo pupunta doon. Mas pipiliin ko pa rin yung araw na makakapamili tayo ng wala masyadong stress. Ay naku, ako rin. Ayoko na masyadong stress kapag namimili tayo lalo na't kasama natin si baby. Naalala ko tuloy nung tuwang-tuwa siya habang nasa mall tayo. Ang dami niya kasing nakikita na bago sa paningin niya. Kaya dalasan natin ng pamamasyal para hindi siya manibago sa tuwing lalabas tayo. Mabuti naman at naisip mo yan. Dahil plano ko na rin sabihin sa'yo yan. O nga pala, bukod sa buttered shrimp, smoked salmon pasta at graham de leche, ano bang request mo na iluto ko para sa Noche Buena natin? Okay na yun, mahal. Ang dami na nga nung mga binanggit mo eh. 3 klaseng pagkain lang yung sinabi ko. Oo, alam ko. Pero hindi mo na kailangan damihan ng iluluto mo. Sigurado kasi ako na marami ring iluluto si Mami para sa Noche Buena. Baka hindi na natin matikman lahat kung dadamihan natin ng dalang pagkain sa bahay niya. Teka, tama ba ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo, mahal? Doon tayo magno-Noche Buena sa bahay ni Mami? Oo, mahal. Hindi ko na kasi natanggihan si Mami nang mag-request siya sa akin. Alam ko na dapat first Christmas natin to ngayon dito sa bahay natin. Pero pagbigyan na natin si Mami kasi dito naman natin sa bahay sasalubungin ng bagong taon. Papadudot na gulat ako nang sabihin ni Ponce na doon kami magpasko sa bahay ng mami niya. First Christmas celebration dapat namin yon sa sarili naming bahay. Pero mas pinili niya na gawin yon sa bahay ulit ng mami niya. Ang nakakainis pa doon, yung paggawa niya ng desisyon na hindi man lang tinatanong kung ayos lang ba sa akin. O siguro'y alam niya rin na hindi ako tatanggi pa. Kaya hindi niya na ako tinatanong pa. Sobrang nahirapan talaga akong itago ang inis na nararamdaman ko noon. Gustong-gusto kong awayin ang asawa ko. Pero dahil ayoko na dumating ang araw ng Pasko na hindi kami magkasundo ay pinakalma ko na lamang ang sarili ko. Kahit paano ay kumalma naman ako nang mangako siya sa akin na dito kami sa sarili naming bahay magse-celebrate ng bagong taon. Tinupad naman ni Ponce ang pangako niya na yon sa akin pero ang hindi ko inaasahan noon. Kasama naming sasalubungin ng bagong taon ang mami at mga kapatid niya sa bahay namin, papadudot. Salamat sa pag-aasikaso niyo sa amin ng mga kapatid ni Ponce, Aika. Walang anuman po, Mami. Sana po nag-enjoy kayo sa pagse-celebrate natin ng bagong taon dito sa bahay namin. Siyempre naman, ang sasarap ng mga hinanda mong pagkain. Sabi ko naman po sa inyo, mas masarap na magluto ngayon ng asawa ko eh. Napansin ko rin yan sa dami ng mga nakain ko kagabi. Masarap din po yung mga dala niyong pagkain. Ang dami pa nga pong natira dito sa amin. Ayaw niyo po ba talagang dagdagan yung pagkain na iuuwi niyo sa bahay niyo? Oo nga po, Mami. Ang dami pa pong pagkain na natira dito sa amin. Ayos na yung mga binalot ko kanina at nilagay sa kotse. Alam nyo namang napakaselan ng dalawang kapatid mo. Kapag alam nilang nakailang init na yung pagkain, nawawala na sila ng gana. Grabe, ang seselan nga po talaga ng mga yan sa pagkain. Kaya nga hindi rin talaga masyadong madami ang niluluto ko para hindi masira at masayang sa bahay namin. Aika, sigurado ka ba na ikaw nang bahala sa lahat ng kalat at ligpitin na naiwan namin sa bahay nyo? Opo, Mami.
Kayang-kaya na po namin ni Ponsi yun. Pasensya na at medyo naging makalat yung dalawang anak ko ha. Ayos lang po. Tuwang-tuwa naman si baby sa kanilang dalawa kagabi. Oo nga po. Hanggang ngayon ang himbing ng tulog ni baby sa kwarto namin. Namiss lang din ng mga kapatid mo yung anak mo. Kaya dalas-dalasan niyo sana ni Aika ang pagdalaw sa bahay. Sige po, Mami. Basta maluwag ang schedule ko, dadalaw po kami sa inyo. Mabuti naman kung ganon. O sige, pupunta na ako sa sasakyan namin at baka naiinip ng mga kapatid mo doon. Salamat uli Aika ha. Happy New Year sa inyo. Happy New Year din po, Mami. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Ako na magsasara nitong gate. Sige, mauna na akong pumasok sa loob ng bahay. Unahin ko munang linising itong mga nagkalat na unan at kumot dito sa sala. Mahal, ako na lang magliligpit ng mga pinagkainan natin sa lababo. Ikaw ang bahala. O gusto mo, unahin ko munang ayusin ang mga kalat sa garden. Ang sabi ko, ikaw na ang bahala, di ba? Hindi mo naman kailangan magtaas ng boses, mahal. Tanong ka pa kasi ng tanong. Pwede naman gawin na lang kung anong gusto mong unahin. Kasi yun naman laging ginagawa mo, di ba? Wala ka naman talagang pakialam sa opinion ko o kahit ano pang sabihin ko. Mahal, alam mong hindi totoo yan. Mag-asawa tayo, Kaya bigla ka na lang gumagawa ng desisyon. At hindi mo man lang tinatanong kung okay lang ba talaga sa akin. Tungkol ba to sa pagse-celebrate natin ng bagong taon kasama sina Mami? Oo. Ay ka, tinanong naman kita tungkol doon at ang sabi mo, ayos lang nakasama natin sila na salubungin ng bagong taon. Ponsi, tinanong mo yan sa akin nung nandyan na sa labas si na Mami. Alam nga namang humindi ako at palisin ko sila, di ba? Alam mo, akala ko talaga naiintindihan mo na ako pero hindi pala. Sorry. Akala ko talaga walang issue sa'yo na kasama natin ang pamilya ko. Wala naman talagang issue sa akin na makasama natin sila. Ang issue dito, hindi mo pinapaalam sa akin na maayos yung mga desisyon na ginagawa mo. Akala ko ba dalawa tayo sa relasyon na to? Pamilya tayo, di ba? Bakit hindi ko maramdaman yon? At bakit ayaw mo hayaan na makapagsimula tayo ng tayo lang ng anak natin? Ponsi, hindi naman sa pinagdadamot kita sa pamilya mo. Pero sana naman, hayaan mo na makapagsimula tayo ng tayong tatlo lang ng anak natin. Yung tayong tatlo lang dito sa sarili nating bahay. At hindi natin magawa yon kung palagi tayo nakadikit sa mami mo. Yun lang naman ang hinihiling ko. At sana maintindihan mo kung bakit hinihiling ko to sa'yo. Papadudot bago dumating ang mami at mga kapatid ni Ponsi ay nakapagluto na ako ng handa para sa amin. Simple lang ang mga niluto ko kasi tatlo lang naman kami noon sa bahay. Yun pala ay mali ang inaasahan ko na mangyayari sa pagsalubong namin ng bagong taon. Nagulat na lamang ako ng bandang 8:00 ng gabi noon ay dumating ang biyenan at mga bayaw ko. Ang dami nilang dalang pagkain at doon pa lang, alam ko na kaagad ang plano nilang gawin. Nang makita ni Ponsi ang pagtataka sa mukha ko, ngumiti lang siya at sinabi niya sa akin na tumawag raw sina Mami para sabihin na on the way na ang mga ito papunta sa bahay namin. Kumbaga hindi na rin siya nakatanggi sa mga ito. Wala naman akong pinakitang hindi maganda sa Mami at mga kapatid ni Ponsi ng gabi na yon. Kagaya ng dati, pinilit ko na lang na pakalmahin ang sarili ko at pakisamahan sila. Pinilit kong gawing natural ang ngiti sa mga labi ko at ang tono ng boses ko sa tuwing kausap ko sila. At bago tuluyang sumikat ang araw kinabukasan ay nagpaalam na rin silang uuwi na sa bahay nila. Hanggang sa mga oras na yon, pinapakalma ko pa rin ang sarili ko. Kasi ayoko magkaroon kami ng issue ng manugang at mga bayaw ko. Mukha namang nag-enjoy sila noon sa bahay at hindi nila naramdaman na may inis na akong pinipigilan noon. Hindi naman sa nagiging unfair ako kasi parang nilalayo ko na si Ponsi sa pamilya niya. Pero gusto ko lang talaga papadudot na maintindihan ni Ponsi kung paano kami dapat na magsimula. Na hindi kami pwedeng laging nakadikit sa pamilya niya. Na dapat sinasali niya ako sa paggawa ng mga desisyon
na makakaapekto sa akin at sa anak namin. Masasabi ko na yon ang pinakamalalang naging pagtatalo namin noon. Kasi pakiramdam ko, hindi niya pa rin ako sinasama sa bawat desisyon na ginagawa niya. Pagkatapos ng araw na yon ay sinuyo ako ni Ponce at humingi siya ng sorry sa akin, Papa Dudut. Inamin niyang naging pagkakamali niya sa relasyon namin at nangako siya na mas magiging responsable siya bilang asawa ko at daddy ng anak namin. Masasabi ko naman na tinupad niya yon dahil pagkatapos ng araw na yon ay nagagawa na niyang tanggihan ang mga request ng mami niya na pumunta kami sa kanila. O kapag gusto nitong pumunta sa bahay namin, gumagawa ng dahilan ng asawa ko para hindi yon matuloy. Hindi naman namin sila iniiwasan sa lahat ng oras. May mga araw rin na pinagbibigyan namin sila. Pinaparamdam lang namin na mas gusto naming simulan ang pamilya namin nang hindi kami umaasa sa ibang tao. Salamat po, Papa Dudut, kung sakali man na mabasa ninyo ang sulat kong ito. Sana'y nakapag-iwan ng aral ang kwento namin ng asawa ko. Hindi masama ang matutunan nating bumukod para makapagsimula ng isang bagong buhay at pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. And more power sa inyong programang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aika. Maraming salamat, Aika, sa tiwala at oras na ibinigay mo para makapagbahagi ng iyong kwento dito sa aming programang Barangay Love Stories. Totoong hindi naging madali ang mga pinagdaanan mo, lalo na sa pagsisimula ng iyong pamilya. Pero humahanga ako sa naging katatagan na ipinakita mo para maabot ang iyong mga pangarap. Tandaan mo na hanggat alam mong wala kang sinasaktan o tinatapakan na ibang tao kailanman, ay hindi mali ang desisyon na pinipili mo, lalo na kung ito ay para sa kasiyahan ng iyong pamilya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, matagal kong pinag-isipan kung gagawin ko ba ang sulat na ito para ipadala sa inyo. Masakit at masalimuot kasi ang pinagdaanan ko sa mga nagdaang taon na kung maaari ay hindi ko na ito gustong balikan pa. Pero naisip ko na kung hahayaan ko lang na nakatago ang kwento ng buhay ko ay baka mawala nito ng kwenta. Gusto ko kasi na habang nabubuhay pa ako ay magsilbi akong inspirasyon at aral sa mga taong nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Shine. 40 years old na ako sa ngayon. Isang edad na hindi ko inaasahan na aabutin ko pa. Isa po kasi akong cancer patient, Papa Dudut, at napunta ako sa sitwasyon kong ito dahil sa mga maling desisyon na ginawa ko noong kabataan ko. Pangatlo ako sa 5 magkakapatid bilang middle child. Ako yung laging kulang sa atensyon, laging napapabayaan, hindi pinapakialamanan. Kaya naman noong nagdalaga ako ay napunta ako sa maling direksyon, napabarkada at naging takbuhan ko sa mga panahong kailangan ko ng pagmamahal at suporta ang mga barkada. Pero sa barkadang sinamahan ko, sa kanila ako natutong magbisyo. 17 years old lamang ako noon nang natuto akong magsindi ng sigarilyo. Hindi ko naman dapat yon susubukan kung hindi lang dahil sa peer pressure. Parang one of the boys kasi ako noon at karamihan sa mga kaibigan ko ay lalaki. Mahilig silang manigarilyo noon hanggang sa sinubukan ko na ito ng isang beses. Huli na noong napagtanto kong meron na rin akong adeksyon sa sigarilyo at dinala ko ang bisyong yon hanggang sa pagtanda ko, Papa Dudut. Ma! Mama! Kain na po tayo!
Punta na kayo rito sa kusina. Nak, ang bango naman ang niluluto mo. Ano yan? Ano pa nga ba? Eh di paborito nyo po. Wow, tinolang manok na pagkarami-raming sayote. Opo, ma. Ay, teka. Ipaghihila ko po kayo ng upuan. Ayan. Upo na po kayo, ma. Salamat, Nak. Ikaw din umupo ka na para makakain na tayo. Mukha pa namang masarap tong niluto mo, oh. Hindi lang po yan mukhang masarap. Kasi masarap talaga yan. Niluto ko po yan ng may pagmamahal. O sige, sabi mo eh. Huhusgahan ko. Totoo nga! Masarap! Kitams? Alam ko po na paborito niya yung tinola. Kaya inaral ko talaga paano magluto ng masarap at may pagmamahal. Salamat, Nak, ha? Hindi mo ko pinababayaan. Ang bait-bait mo sa akin. Kasi po mama ko kayo. Kaya bakit ko kayo pababayaan? Naisip ko lang naman pero kaya ko namang sarili ko, anak. Kaya hindi mo na ako dapat masyadong alalahanin. Ma, saan na naman po papunta ang usapang ito? Ang ibig kong sabihin, mag-girlfriend ka na, Nak. Kasi kung inaalala mo na wala magbabantay sa akin pag nagkaroon ka na ng... Tagal naman na magsusundo sa atin. Ano ba kasing oras sinabi mo? 8:00, Sunday ngayon kaya wag niya idahilang traffic. Mag-antay ka na lang. 10 minutes late pa lang naman yung tao eh. Ay nako, kaya ayaw na ayaw ko sa mga taong late eh. Mona, dito ka nga muna saglit. Bakit? Purong ka dito. Aray, sandali. Wag mo naman akong hilahin. Ano ba ginagawa mo? Gagamitin ko yung likod mo. Ang lakas ng hangin eh. Hindi ako makapagsindi. Ayan, sigarilyo na naman. Kakasindi mo lang kanina. Hayaan mo na. Tagal nung sasakyan natin eh. Wala akong magawa. Eto, Candy, para may ginagawa yung bunganga mo. Uy, salamat. Sakto, hindi menthol tong nabili kong Yossi kanina. Binigay ko yan para may pagkaabalhan yung bibig mo, hindi para ipareha mo sa Yossi. Ikaw talaga. Kaya ka nasasabihan bad breath eh. Kasi laging usok bunganga mo. Excuse me, hindi ako bad breath no. Mabango bunganga ako kahit araw-araw ako naninigarilyo. Kahit amuin mo pa. Ew, yuck! Ang baho nga! Oo eh. Tingnan mo, pati boses mo nagbabago na dahil sa kakayosi. Dahil to sa ubo ko, hindi sa Yossi. Lahat na lang, Yossi may kasalanan. Hindi talaga yun dahil sa ubo, dahil yan sa kakayosi mo. Ano namang kinalaman ng Yossi sa boses ko, Aber? Mababa na boses mo, tsaka tunog gas-gas na kasi nga, dahil yan sa mga kemikal na hinihipak mo. Isang kahaba naman kasi ng sigarilyo yung nauubos mo araw-araw. Malamang magbabago talaga boses mo. Doktor ka? Paano mo naman nalaman yan? Huy, common sense lang yan. Mabuti nga sana kung vocal cords mo lang yung apektado, paano yung lungs mo? Huwag kang mag-alala, matibay tong baga ko. Sabihin mo sa akin yan ha, after 10 years kapag maayos pang paghinga mo. Parehong-pareho talaga kayo ng nanay ko. Ang dami niyong pagkakatulad. Tulad naman ng ano. Pareho kayong nagger. Lahat na lang napapansin, lahat pinagbabawal. Concern lang naman kasi kami sa kapakanan mo. Matanda na ako. Alam ko kung ano ang tama at mali. Alam ko rin kung ano ang bawal at hindi. Sure ka ba? Kasi mukhang hindi naman eh. Alam mong masama sa kalusugan yung paninigarilyo eh. Pero sige ka pa rin. 13 years na ako nagyoyosi. Mukha ba akong mamamatay na? Tingnan mo nga, mas malakas pa ako sa kalabaw. Nakakatakbo pa nga ako eh. Gusto mo, lakarin na lang natin yung pupuntahan natin? Tingnan natin kung sinong masihingalin sa ating dalawa, ano? Bahala ka dyan. Mamamatay na lang talaga ako dahil sa kakayosi mo eh. Uy mo talaga. Totoo naman. Marami ng cases ngayon ang nagkakaroon ng lung cancer dahil sa secondhand smoking. Akala mo ba ikaw lang apektado sa usok ng sigarilyo mo? Hindi, damay din ako no. Tuwing magkasama kaya tayo, lagi ko nalalanghap yung yosi mo. Eh di dun ka sa faraway para di ka magka-lung cancer. Uy, tapos alam mo ba, isang beses napagkamalan ako ng boyfriend kong nagyoyosi daw ako. Talaga?
Bakit ka naman niya pagkakamalan? Malamang amoyosi kasi ako. Sumakay ako sa sasakyan mo nung time na yun eh. Yung sasakyan mo, sa halip na air freshener, usok ng sigarilyo na aamoy. Anong sinabi mo? Sinabi ko na ikaw kasama ko. Ayun, nagets naman agad niya. Sira ulo talaga yun. Nakakabit na yung pangalan mo sa sigarilyo. Sa sobrang kaadikan mo dyan, kulang na lang, yan na rin kainin mo araw-araw. Oo na, ako na ang reyna ng sigarilyo. Happy ka na? Saka na lang ako magiging masaya kapag tinigil mo ng bisyo mong yan na mukhang imposible nang mangyari. Mas posible pa yata ang pagputi ng uwa kaysa magkatotoo yung hiling ko eh. O ito na, papatayin ko na. Gina G ka naman dyan. Papatayin mo kung kailan pa ubus na. Pengi ng pabango. Hindi na kailangan. Kahit maligo ka pa ng pabango, hindi na maaalis ang amoy ng yosi sa katawan mo. Parte na yan ng body scent mo. Sige na, bago pa dumating yung sundo natin. Wala akong dalang pabango. Alcohol gusto mo? Oo, kahit ano na dyan. Noong mga panahong yon ay hindi ko alam na nagsisimula na akong makaramdam ng mga sintomas sa katawan ko. Nagkaroon ako ng ubo na hirap nang gumaling. Ubuing bata talaga ako, Papa Dudut, dahil simula pagkabata ay mahina na talaga ang immune system ko. Kaya nang mga nagkaroon ako ng ubo na hindi gumagaling ay hinayaan ko na lamang ito dahil nasanay naman ako. Nataon din na flu season noon at sunod-sunod ang mga taong nagkakaroon ng ubot sipon. Kaya hindi ko ito pinansin masyado. Hindi nagtagal ay nagsimula akong makaramdam ng pagkahingal. Dati na akong madaling mapagod dahil nga sa pagsisindi ko ng yosi. Pero noong mga time na yon ay mas lumala pa ang paghihingalo ko. Minsan kahit nakahiga at nagpapahinga ay para akong tumatakbo ng ilang kilometro sa bilis ng paghahabol ko ng hininga ko. Ganun pa man ay hindi pa rin yun naging rason para magkaroon ako ng pagkabahala. Nagpatuloy ako sa buhay at nagpatuloy pa rin ang pagiging chain smoker ko. Papadudot, sigarilyo na ang naging best friend ko simula noon. Kapag masaya, stress o kinakabahan ay palagi akong nagsisindi. Kapag gusto kong magpahinga bago matulog at pagkagising sa umaga, habang nagkakape ay laging may nakaipit na stick ng sigarilyo sa pagitan ng mga daliri ko. Nakaka-addict kasi ang nicotine na dala ng sigarilyo. Sa pamagitan noon ay kinakalma nito ang sistema ko. Lagi nga akong pinagsasabihan ng mga kakilala ko dahil minsan ay nasosobrahan na ako sa paghithit ng sigarilyo. Pero lagi kong sinasabi na lahat naman ng tao ay mamamatay din, kaya sinusulit ko na lamang ang buhay ko sa pamamagitan ng paninigarilyo. Tapos mo na ba yan? Kung ayaw mo na, ako na uubo sa ulam mo. Tapos na. Kainin mo na, sayang. Okay, salamat. Hanggang ngayon, inuubo ka pa rin? Taglamig eh. Alam mo namang sakitin ako kapag ganitong malamig ang panahon. Matagal na yan ah. Hindi ka pa ba nagpapacheck up? Ano namang ipapacheck up ko? Yang ubo mo malamang. Sus, ubo lang to. Gagastos ako para sa ubo lang. Bahala ka. Mamaya mauwi yan sa pneumonia. Kahit kailan talaga, napaka-overthinker mo. Masyado kang advance mag-isip. Baka mabukulan lang ako. Iisipin mo na agad, cancer. Mas maganda na yung mag-overthink kesa maging pabayaan, no? At least kapag planning ka, malalaman agad kung may sakit ka o wala. Kung wala, di very good. Paano kung meron? Wala akong sakit. Ubo lang to. Sus, the whole year inuubo ka? Chill ka lang. Masyado ka namang concerned sa akin eh. Pabot nga ng tubig. Kasi bilang kaibigan, may paki ako sa kalusugan mo. Oh, ayan yung tubig. Salamat. Katulad nga ng lagi kong sinasabi sa'yo, kaya ko na ang sarili ko. Okay lang yung maging concern ka, pero yung mga simpleng bagay, hindi mo na kailangang ipag-alala pa. Sarap talaga ng malamig na tubig. Minsan kung ano pa yung akala nating mga simpleng bagay, yun pa ang pinagmumula ng malalaking problema. Yung kaibigan ng tita ko akala nga niya simpleng kagat lang yung nasa binti niya nun eh. Hinayaan niya hanggang sa nagka-impeksyon. Lumala.
Tapos diabetic pala kaya ayun, pinutol yung binti. Iba naman kasi yun. Pabaya yung tao eh. Yan ginagawa mo, hindi pagpapabaya? Hindi. Umiinom naman ako ng gamot eh. Hala, sige, Yossi. Kakatapos ng kumain, Yossi agad. Dessert ko to. Hindi mo ba alam na masarap magyosi kapag busog? Bawal magyosi rito. Matagal na akong kumakain sa karinderyang to. Pwedeng magyosi dito. Inuubo ka na nga, magyosi ka pa. Ilang taon na ba tayong magkaibigan? Hindi ka pa ba sanay sa akin? Ay, hindi ka pa ba nagsasawa dyan? Wala namang mabuting dulot yung paninigarilyo mo eh. Maraming dulot to para sa akin. Palibasa, hindi mo gets kasi hindi ka naman nagsisindi. Hindi ko kailangan magsindi niyan. Mabubuhay ako kahit hindi ako nagyoyosi. Pwes ako, hindi. Amin na nga yan. Mona, bakit mo kinuha yung yosi ko? Amin na. Itigil mo na to. Masama to para sa baga mo. Ayan, Alam mo ba kung magkano yung yosing sinayang mo? 7 pesos din yun. alam mo naman palang nagsasayang ka lang ng pera, ba't yosi ka pa ng yosi? Alam mo, yung pagiging pakailamero mo minsan sumusobra na. Ako pa yung masama ngayon, concern lang naman. Concern mo mukha mo. Alam mo namang yosi na lang yung isang bagay na pinagkakagastusan ko, pakikialaman mo pa ako. Yung pagiging gastador mo sa mga branded na damit at bag, pinakikialaman ko ba? Hindi naman, 'di ba? Oh, ba't ka galit? Nakakainis ka eh. Magkaibigan tayo, oo. Pero may boundary yun. Hindi porket best friend na kita, may karapatan ka nang gawin yung ginawa mo. Aba, sorry ha, kung gusto ko lang namang mapahaba yung buhay mo. Sorry kung ayaw kong makita kang pinapatay mong sarili mo. Hindi naman nakakamatay ang isang stick eh. Hindi nga, pero kung pinagsama-sama mo lahat ng stick ng sigarilyong nahit-hit mo, daig mo pang nag-iipon ng tali para magpatiwakal. Gusto mo na bang mamatay ng maaga? Eh di mamatay na ako mamatay. Bakalis na nga. Teka, saan ka pupunta? Shine! Bibili ng yosi. Sandali, hintayin mo ako. Hindi ko naman sinasadyang awayin si Mona noong mga time na yon, Papa Dudut. Alam kong concern lamang siya sa kalusugan ko. Kaya lang ako nainis at nagalit sa kanya ay dahil alam kong may katotohanan ang mga sinabi niya sa akin. Nag-away man ay nagpatuloy pa rin naman ang pagkakaibigan namin. Lagi pa rin niya akong sinusuway sa paninigarilyo ko. Pero wala rin naman siyang nagagawa dahil hindi ko rin naman siya sinusunod. Papa Dudut, halos 1 taong ko ring hinayaan ang mga sintomas na yon sa katawan ko. Masyado ko nakatutok noon sa pagiging alipin ng salapi. Hindi ko na napansin pa na kailangan na rin pala ng atensyon ng katawan ko. Nagsimula akong makaramdam ng chest pains, maging ang ubo ko ay lumala ng lumala sa puntong kada ubo ko ay sumasakit na ang muscles sa bandang tiyan ko. Mas nahirapan din akong huminga at kaunting kibot lang ay para bang nauubusan na ako ng hangin sa baga ko. Nagkaroon din ako ng kulay brown na plema na mas lalo kong kinabahala. Dahil sa hindi may paliwanag na nangyari sa akin, ay nagpa-check up na ako sa doktor. Kinunan ako ng x-ray at ilang lab test. Wala silang nakita sa resulta ng x-ray ko, pero noong sumailalim ako sa CT scan ay doon namin napag-alamang meron silang nakitang maliit na tumor sa lungs ko. Doon na kinumpirma ng doktor na meron akong stage 1 lung cancer. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang araw kong sinolo ang balitang natanggap ko, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala noon na sa edad na 31 ay meron akong cancer. Masyado pa akong bata at marami pa akong bagay na gustong gawin at abutin. Para bang ang malawak na future na matagal ko nang pinaplano ay biglang naputol. Hindi ko alam kung paano ko noon sasabihin ang masamang balita sa pamilya at kaibigan ko. Nahihiya akong tanggapin ang katotohanan dahil alam kong kasalanan ko rin naman ang mga nangyari. Ginawa kong kakampi sa buhay ang sigarilyo kahit na alam kong traidor ito. Usually kahit kapag ganoong meron akong pinagdadaanan, yosi po ang unang bagay na hinahanap ko.
Pero sa pagkakataong yun ay hindi ko magawang tignan ang natitirang kaha ng Yossi sa kwarto ko. Sa sobrang galit ko ay sinunog ko yon sa likod ng bahay at nangako ako sa sarili kong hindi na ako hahawak pa ng tabako. Totoo nga ang sinasabi nila na palaging nasa huli ang pagsisisi, Papa Dudut. Dahil sa nangyari ay napalayo ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Agad napansin ni Mona ang pagiging mailap ko pero noong mga time na yon ay hindi ko pa kayang sabihin sa publiko ang dahilan kung bakit ako nagmumukmok. Binigyan ko na lamang ng ilang araw ang sarili ko para tanggapin ang katotohanan at saka ako nagplano kung ano ang mga sunod kong hakbang na kailangan kong gawin. Noong nag-sink in na sa isipan ko na may cancer ako ay saka lang ako naglakas loob na magkwento kay Mona, Papa Dudut. Ito, Juice. Magmerienda ka muna. Salamat. Anong meron? Ba't bigla ka namang nakaalalang bumisita rito sa bahay? Wala, namiss lang kita. Asus, uutang ka no? Hindi ako uutang. Gusto lang talaga kitang makita. Kakalabas lang natin last weekend, miss mo na ako agad. Oo, sobra. Hoy, ikaw ba talaga si Shine? Ngayon lang kita nakitang naging ganito ah. Anong meron? Kabilugan ba ng buwan ngayon? Bakit bigla-bigla ka na lang nagiging sentimental? Sa tagal ng pagsasama natin, never mo pang inadmit sa akin na namimiss mo ko. Anong meron? Yung totoo. May natanggap akong balita nitong linggo lang. Anong klaseng balita? Galing ako sa ospital. Nagpa-check up na ako. Sinunod ko na yung gusto mong mangyari. O tapos? Ano yung findings? May cancer ako. Ano? Cancer? Anong klaseng cancer? Hulaan mo kung ano. Huwag mong sabihing lung cancer. Tumpak, tama. Lung cancer nga. Alam ko sasabihin mo. Ito na pala ako sa kakayosi ko. Hindi! Ba't ko naman sasabihin yun? Oo, malakas kang magsigarilyo pero hindi ko naman gustong magkaroon ka ng ganitong klaseng sakit, no? Hindi ako matutuwa na sa ganito humantong ang lahat. Okay lang din naman kahit sabihin mo sa akin yun. Deserve ko naman. Hindi ako nakinig sa mga payo mo. Hindi ko sinunod yung mga paalala mo na itigil ko na tong bisyo ko. Heto ako ngayon, may tumor na sa baga. Gaano kalala? Maliit lang daw. Stage 1 yung cancer kaya pwede pang labanan. Ay, mabuti naman. So anong gagawin mo? Anong sinabi ng doktor? Paano yan magagamot? Sandali, isa-isa lang. Curable naman daw tong sakit ko. Talaga? Oo, ang sabi ng doktor ko, pwede ako magpakimo para lumiit yung tumor pero mas maganda raw na operahan na lang agad para mawala na totally yung bukol. So, magpapa-opera ka? Kung gusto ko pang mabuhay, oo, magpapa-opera ako. May schedule na ba? Kailan ka magpapa-opera? Wala pang date eh. May ilang tests pang chinecheck yung doktor ko. Pero sabi niya, as soon as possible daw. Dapat. Operahan na yun agad. Baka kumalat pa. Ay, mabuti na lang. Nakita nyo to ng mas maaga. Sabi ko kasi sa'yo noon magpa-check up ka na. Hindi na kasi normal yung ubo nun. Sana nga, hindi na lang ako nagpa-check eh. Para tuloy biglang nataningan yung buhay ko. Last week lang, ang saya-saya ko. Ang dami kong plano. Tapos ngayon, parang binagsakan ako ng mabigat na bato. Ano ka ba? Mas mabuti nga yung nalaman mo agad ngayon kaysa nalaman mo kung kailan huli na ang lahat. Ay, grabe bumawi ang mundo, no? Hindi ko inalagaan ng maayos tong sarili ko kaya ganito yung nangyari eh. Grabe man ang palang kapalaran. Ganito yung nangyari kasi kailangan mo pang mabuhay ng mas matagal. Maaga mong nalaman ng lahat kasi siguro hindi mo pa talaga time. Kumbaga, binigyan ka ng second chance para baguhin ang mga mali, para ayusin ang lahat. Yun ay kung magiging successful ang operasyon. Sabi mo nga, maliit lang yung tumor kaya tiwala ako na kayang-kaya yung tanggalin ng mga doktor. Basta pagkatapos niya na, please lang, tumigil ka na sa paninigarilyo. Hindi na nga ako makatingin sa anumang yosi ngayon eh. Kapag nakakakita ko ng naninigarilyo, naninikip yung dibdib ko.
Parang gusto kong sugurin yung tao para pigilan. Pagsabihan na kung ayaw niyang matulad sa akin, itigil na niya ang paghit-hit. Ba't hindi mo ginawa? Okay ka lang? Mamaya bugbugin pa ako. Sabihan pa akong baliw. Alam mo naman kung gaano katigas ang ulo ng mga mahilig magbisyo eh. Ako na nga lang, hindi mo naman napigilan. Kailangan talaga yung madadala ka, no? Nakakalungkot lang na kailangan pang umabot ang lahat sa ganito para lang magbago ka. Kaya nga eh, mas matigas pa kasi sa bato tong ulo ko. Pero alam kong kaya mo tong labanan. Matapang ka eh. Araw-araw kitang ipagpapadalangin. Salamat. Mas pinili ko ang magpa-opera, Papa Dudut, para masiguradong tuluyan ng maaalis ang cancer sa katawan ko. Sa awa ng Diyos ay naging successful naman ang operasyon ko. Mabuti na lamang daw at maaga nilang na-diagnose ang sakit ko. Kung hindi, baka mas lumaki pa at may chance na kumalat pa ang tumor sa baga ko. Pagkatapos ng surgery ay ilang buwan din akong nagpagaling, Papa Dudut. Si Mona ang naging katuwang ko sa pagpapagaling at hindi niya ako pinabayaan sa healing journey ko. Nung makabalik ako sa dati ay doon ko lang sinimulan ang magbagong lifestyle, Papa Dudut. Nagsilbing eye-opener para sa akin ang mga nangyari. Para bang tinapik ako ng Panginoon at sinabihang kailangan ko nang baguhin ang pamumuhay ko, kaya iyon ang ginawa ko. Naging mapili ako sa pagkain, umiwas na ako sa mga matatamis, mamantika, matataba at mga processed na pagkain. Tubig at fresh juice na lamang din ang iniinom ko. Paminsan-minsan ay nagkakape ako pero sinusubukan ko na rin itong iwasan. Prutas at gulay ang mga pangunahing pagkain na pinagtutuunan ko ng pansin. Inalis ko na rin lahat ng bisyo sa sistema ko. Pati ang pagpupuyat ay hindi ko na rin ginawa pa. Sobrang natakot ako noon para sa buhay ko kaya lahat ng bagay na hindi ko noon binibigyang pansin ay pinahalagahan ko na noon. Mahirap i-take for granted ang buhay. Ang nakakalungkot ay saka mo na lang ito mapagtatanto kapag nasa bingit ka na ng kamatayan. Kaya naman sa panibagong buhay na ipinagkaloob sa akin ay pinahalagahan ko na ang pagkakataong yon, Papa Dudut. Oh, cheers! Cheers for more healthy years. Wait lang, nasa na yung tubig ko? Ay, oo nga pala, hindi ka na uminom ng alak. Oo, nagbagong buhay na tayo. Ikaw, magbago ka na rin. Huwag ka nang mag-inom. Baka mamaya, ikaw sumunod na magkasakit dyan. Huy, wag naman sana. Tsaka, occasional drinker lang naman ako. Iinom lang ako kapag may importanteng okasyon. Heto pala yung tubig ko. Game, cheers! Cheers! I-celebrate natin tong araw na to dahil 1 taong ka ng cancer-free. Congratulations! Salamat. Celebration din to ng bagong lifestyle ko. Akala ko mahihirapan akong isustain tong bagong buhay na to. Pero madali lang naman palang mabuhay ng healthy. Malakas yung motivation mo eh. Kung ayaw mong maulit yung nangyari sa'yo, talagang pipilitin mong magbago. Sadyang eye-opener lang talaga yung nangyari sa akin. Salamat pala na hindi mo ko iniwan the past year. Sinamahan mo ko sa laban ko. Para saan pa't naging magkaibigan tayo kung tatalikuran kita sa mga araw na kailangan mo ng suporta, 'di ba? Yung sinasabing walang iwanan sa hirap at ginhawa, hindi lang para sa mag-asawa yun, para rin yun sa mga magkakaibigan. Mabuti na lang talaga naging kaibigan kita. Kahit gaano kasama ugali ko, may nanatiling tao sa tabi ko. Ako lang din naman kasi nakakaintindi sa ugali mo eh. Ako lang yung nakakatagal. Sinabi mo pa. Pero may kailangan pa tayong i-celebrate ngayon. Ano? Kanina ko pa binabalandra sa'yo to eh, pero hindi mo napapansin. Tingnan mo tong nasa daliri ko. Bakit? Ano ba yan? Oh my gosh, Sing-Sing! Nag-propose na sa'yo yung boyfriend mo? Oo, engaged na kami! Congrats, Mona! Kailan pa? 2 days ago. Bakit ngayon ko lang to nalaman? 2 araw ka na palang engaged, hindi ko man lang alam? Wala namang nakakaalam eh. Ikaw pa lang yung pinagsabihan ko. Siyempre, sa'yo ko unang sasabihin.
Mas nauna ka pa nga kaysa sa pamilya ko eh. Paano siya nag-propose? Ginawa ba niya yung long-time fantasy proposal mo? Yung luluhod siya sa harap ko habang napapalibutan kami ng red roses? Oo, yun nga. Hindi, pero mas romantic yung ginawa niya. Paano? Kwento mo dali. 2 days ago, sinundo niya ako sa work. Nag-mall kami, kumain sa restaurant, tapos binili niya ako ng dress. Dress? Para saan naman yung dress? Magpo-photoshoot daw kami para sa anniversary namin. Teka, next week pa yung anniversary nyo, di ba? Oo, gusto daw niyang mag-post ng picture naming dalawa kaya naisipan niya magpa-photoshoot. Then, pagka-uwi namin sa apartment niya, nakaayos na lahat. May mga flower, may kandila, may balloons pa. Syempre, photoshoot nga kaya expected ko na may props, 'di ba? Hindi ko alam, proposal na pala yung nangyayari. Paano nga siya nag-propose during photoshoot? Oo, nakailang takes na kami nung sinabi niya. Gusto raw niya akong kunan ng nakatalikod. Eh di, tumalikod ako. Pagtalikod, wala akong mantay na flash ng camera. Pagharap ko, nakaluhod na siya at saka may hawak ng singsing. Oh my gosh! Kinikilig ako! Ang nakakatawa, hindi pa man siya nagsasalita. Umiiyak na siya. As in? Oo. Hindi na nga niya nasabi yung speech na ilang araw na daw niyang prinactice eh. Ang nasabi na lang niya, will you marry me? Dahil sa sobrang kaba. Sana all ikakasal na. Gawin mo akong maid of honor ha. Kung hindi, magtatampo talaga ako. Sino pa bang magiging maid of honor ko kundi ikaw? Kaya nga nalampasan mo yung cancer mo eh, kasi magiging maid of honor pa kita eh. May date na ba yung kasal? Wala pa, pero most likely this year na. Agad-agad? Ba't pa namin patatagalin? Eh sa edad kong to, wala na akong kailangang antayin pa. Ano pang ginagawa mo? Eh di magplano na tayo ng kasal. Ngayon na? Bakit naman hindi? Simula noon ay sunod-sunod na ang mga magagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Para bang simula noong binago ko ang pananaw ko sa mundo ay naging maganda na rin ang pasok ng mga bagay-bagay sa buhay ko. Kaso nga lang, kasabay nito ay nawalay sa akin ang isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. Si Mona. Understandable naman Papa Dudut na hindi forever mananatili sa tabi ko si Mona bilang kaibigan. Tatanda rin kami at magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang buhay kung saan ay hindi na namin kakailanganin pa ang isa't isa. Noong ikinasal si Mona sa kanyang asawa at bumuo sila ng sarili nilang pamilya, ay unti-unti kami nagkaroon ng falling out. Naging busy ako noon sa bago kong buhay, samantalang naging busy din siya sa bago niyang mundo. Magkaibigan pa rin naman kami, nakakapag-usap pa rin kami maya't maya at nagkikita kapag may mga importanteng okasyon sa buhay namin. Pero hindi na ito katulad ng dati, Papa Dudut. Siguro'y ganon talaga ang buhay. May mga taong ganon man kaimportante para sa atin ay mawawalay din sila mula sa atin at maintindihan ko naman yon. Sa mga sumunod na taon ay tuluyan nang tumigil ang ugnayan namin ni Mona, lalo na noong lumipat na siya sa Rizal. Saka ko na lang noon naramdaman ang kawalan ni Mona noong isang masamang balita na naman. Ang biglang bumagsak mula sa buhay ko at wala akong kaibigan na matakbuhan noon. Papa Dudut, pagkalipas kasi ng 5 taon ay muli akong nakaramdam ng mga sintomas ng lung cancer. Ang sakit na minsan ko nang tinalo at nilabanan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinumpirma ng sarili kong doktor ang pagbabalik ng cancer sa katawan ko, Papa Dudut. Sa pagkakataong yun ay hindi katulad noong naunang findings. Mas aggressive na raw ang cancer sa lungs ko. Noong panahong yun ay feeling ko ay tinaydor ako ng mundo. Alam kong ginawa ko ang lahat para baguhin ang buhay ko. Ginawa ko ang lahat para maging healthy ako sa nagdaang taon pero sa huli bumalik pa rin ang cancer. Noong nalaman ko ang balita ay agad akong naghanap ng makakaramay. Nalungkot at nagulat ang mga kamag-anak ko noong nalaman nilang bumalik ang cancer ko.
Pero ang pakikiramay at pag-comfort nila sa akin ay hindi naging sapat. Naisip kong i-message si Mona para kumustahin siya. Noong time na yon at halos 2 taon na rin kaming walang contact sa isa't isa. Ang huling message ko sa kanya ay noong binati ko siya ng happy birthday. Ilang araw bago ako nakatanggap ng reply mula kay Mona at nung nalaman niyang may dala akong masamang balita, pinagalitan niya ako. Dahil hinala niya ay bumalik na naman ako sa paninigarilyo. Pero nung sinabi ko na never ako nagyosi simula noong nagka-cancer ako, ay sa kanya ako inimbita sa bahay nila. Matagal na panahon na akong hindi nakakadalaw sa bahay nila Mona. Ang huli ay noong nanganak ito bago pa nagka-pandemic. Bumiyahe ako papunta sa Rizal para muling makita ang kaibigan ko. Pero nagulat ako nung nakita ko ang itsura ni Mona na ilang taong ko nang hindi nasisilayan, Papa Dudut. Mona, anong nangyari sa'yo? Paano ka nagkaganito? Nagpaikot yung ruleta ng kamalasan, sa akin tumama. Alam mo kung anong napanalunan ko? Cancer. Cervical cancer. Kailan pa to? 8 months ago. Ha? Ganun na katagal? Bakit hindi ka man lang nagsabi sa akin? Ang tagal na natin hindi nakakapag-usap. Paano ko sasabihin sa'yo? Ang ganda na ng buhay mo eh. Alam nga namang bigla-bigla na lang akong tatawag sa'yo. Hi Shine, kumusta ka na? Heto ako, may cancer na. Ang pangit naman na lalapit ako sa'yo kung kailan may malaki akong pinagdadaanan. Mas maganda na yun kaysa madatnan kita ng ganito. Buong akala ko, masaya na ang buhay mo. Nasa tahimik na kayo ng asawa mo. Tapos ganito makikita ko? Naghihirap ka nang wala ako? Ayoko maging pabigat sa buhay mo. Hindi ka magiging pabigat. Magkaibigan nga tayo, di ba? Magkasama sa hirap at ginhawa? Marami nang nagbago. Tumanda na tayo. Nagkaroon na tayo ng kanya-kanyang buhay. Hindi na tayo tulad ng dati. Ang payat mo na. Mas matanda ka ng tingnan kaysa sa lola ko. Ganun na ba kalala? Oo, kumain ka naman. Malapit nang lumabas yung mga buto sa katawan mo. Ang nipis na ng balat mo. Wala na. Sobrang nag-deteriorate na tong katawan ko eh. Lumaban ka. Cancer lang yan. Yung akin nga, nalabanan ko eh. Wala na to. Late stage na yung sakit ko eh. Tinaningan na nga ako ng doktor. Hindi totoo yung taning-taning na yan. Magtiwala ka sa Diyos. Milagro na lang ang magpapagaling sa akin. Na hindi imposibleng mangyari. Give up na ako. Nag-give up na rin tong katawan ko eh. Hindi mo man lang ba ako aantayin ikasal? Magiging maid of honor pa kita. Eh di maghanap ka na ng mapapangasawa mo ngayon habang buhay pa ako. Sira ulo ka. Bakit ako mag-a-adjust para sa'yo? Ikaw ang maghintay. Pahabain mo yung buhay mo para makita mo kung ikasal. Which is mukhang malabo na rin palang mangyari. Bakit? Wala ka na bang planong mag-asawa? Sayang yung jeans mo. May plano ako pero ang mundo mukhang wala ng plano para sa akin. Ano ibig mong sabihin? Nagpunta ako dito kasi kailangan ko ng kaibigan. Namiss kita eh. Teka, familiar tong eksenang to ah. Di ba nangyari na to dati? Yung bigla mo akong kinita kasi namimiss mo ko? Oo, nung nalaman kong may cancer ako. First time kong binanggit sa'yo na miss na kita. So bakit sinasabi mo ulit sa akin to? Bakit bigla-biglang na-miss mo na naman ako kahit hindi ka naman nagsasabi ng ganyan? Kasi nagbalik yung cancer mo na. Kaya ako nagpunta rito kasi kailangan ko ng kaibigang masasabihan. Anong nakakatawa? May cancer ka rin? Nabunot ka rin ng ruleta ng kamalasan? So pareho pala tayong minalas. Mukhang magkaibigan nga talaga tayo. Kung anong meron ka, dapat meron din ako. Gaya-gaya ka talaga eh. Hoy, ako yung nauna kaysa sayo, no? Nung sinabi kong walang iwanan sa hirap at ginhawa, hindi ko naman sinabing sundan mo ko agad kapag namatay ako. Gaga ka, lalabanan ko tong sakit ko, kaya dapat ikaw, lumaban ka rin.
Ang saklap ng sinapit natin, no? Never kong na-imagine na sa ganitong paraan din pala matatapos ang lahat. Matagal pa ang katapusan natin. Masamang damo tayo pareho, di ba? Dinamay mo pa ako. Ikaw lang yung masamang damo, no? Eh di ako na. Dapat maging masamang damo ka na rin para matagal ka pang mamamatay. Kahit kailan talaga, wala ka pa rin pinagbago. Oo nga eh. Heto, may cancer pa rin. Parehas lang naman pala tayo. Dapat pala, kinumusta kita tapos kapag binalita mo sa aking may cancer ka ulit, ang isasagot ko, same. Lokaret, my gosh. Bakit natin ginagawang joke tong sakit na to? Kesa naman iyakan, tawanan na lang natin. Ganun na nga ang nangyari, tinawanan na lang namin ni Mona ang naging takbo ng buhay namin. Sa dami ng problemang pinagdaanan naming dalawa ay cancer pa talaga ang makakadali sa amin. Noong araw na yon ay imbes na maging malungkot dahil sa mga sakit namin ay nagbalik tanaw na lamang kami sa mga hindi malilimutang alaala naming dalawa bilang magkaibigan sa mga nagdaang taon. Papadudot, hindi siguro kayo maniniwala kung sasabihin ko sa inyong magkaaway kami dati ni Mona. High school lang kami noon at nasa magkaibang section. Nasa star section si Mona samantalang ako ay nasa pangalawa. Pangarap ko noong mapunta sa star section kaya ginawa ko ang lahat para tumaas ang grado ko. Sinasalihan ko ang lahat ng extracurricular activities sa eskwelahan at karaniwan si Mona ang mga nakakalaban ko. Pero dahil mas matalino siya kesa sa akin, ako ang laging talunan. Naging insecure ako sa kanya pero hindi ko alam na insecure din pala siya sa akin. Dahil mas magaling ako sa ibang activities katulad ng sports at pagsayaw. Minsan na rin kami naglaban sa pageant at tinalo ko siya. Simula noon ay nagkaroon na kami ng kompetisyon mula sa isa't isa. Nagkahiwalay ang landas namin after high school hanggang sa muli kaming magkita makalipas ang halos 10 taon. Naging magkatrabaho kami sa isang hardware company kung saan nagkaroon kami ng power tripper na boss. Kung noong high school ay magkaaway kami sa trabaho ay naging magkakampi kami ni Mona laban sa boss naming Sinto-Sinto. Doon na nga po nagsimula ang pagkakaibigan namin at simula noon ay naging katuwang namin ang bawat isa sa mga pagsubok na dumating sa buhay namin at ang pinakamalala na sigurong pagsubok para sa amin ay ang pagkakaroon ng cancer, papadudot. Mona, tulog ka na? Hindi pa. Pinapahinga ko lang tong mata ko. Sabihin mo lang kung gusto mong magpahinga para maiwan kita, hindi kita maabala. Huwag kang umalis. Araw-araw na nga ako nakahiga, pagpapahingahin mo pa ako. After nito, hindi na ako gigising pa kaya susulitin ko na tong natitirang oras ko. Gabi na rin kasi, dapat masunod natin yung oras ng pahinga mo. Pagbigyan mo na ako. Gusto ko magpuyat katulad ng dati nating ginagawa. Yung nagchichismisan tayo hanggang madaling araw? Oo. Gusto kong balikan yung mga araw na yun. Gusto ko na puro happy memories ang nasa utak ko bago ako mamatay. Ano bang gusto mong pagkwentuhan natin? Yung love life mo. Wala ka na ba talagang planong mag-asawa? Te, busy pa ako sa sakit ko. Wala akong time para sa love life na yan. Nakafocus ako ngayon sa baga ko, hindi sa puso. Sayang naman kung di ka makakapag-asawa. Mas sayang kung mamamatay na ako ngayon. Ano yun? Sasabayan kita? Oo. Pero sabay nating tsikahin si San Pedro. Sira, parang ewan to. Tanda mo pa nung bata pa tayo, lagi tayo magkaribal sa school. Oo, ikaw laging nakakatapat ko sa lahat ng bagay. Ikaw yung laging nauuna. Ikaw yung laging nananalo. Lagi na lang. Feeling ko nga, dinadaya mo ako nun eh. Mas magaling lang talaga ako kaysa sa'yo. Natotoo naman. Tanggap ko naman na yun. Pati nga sa buhay, ikaw rin mauuna eh.
Ayaw mo talagang magpatalo, no? Ako unang nagkasakit, pero ikaw unang mawawala. Ano kaya yun? Ganun talaga. At least, kapag nawala na ako, wala ka nang magiging karibal sa buhay. Hindi naman nakaribal ang turing ko sa'yo ngayon eh. Simula nung naging magkaibigan tayo, kapatid na ang naging turing ko sa'yo. Yung mga eksena natin nung bata tayo, yun yung nagbigay ng spice sa pagkakaibigan natin. Malaking pinapasalamat ko sa Diyos kasi nauwi yung tunggalian natin sa pagkakaibigan. Isa ka sa mga tao sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Ako rin naman, malaki ang naging parte mo sa buhay ko na kung hindi ka dumating, paniguradong hindi ako magiging buo. Akala ko nga noon haabot tayo ng senior tapos ang gagawin na lang natin sa buhay magchismisan kapag pareho na tayong kulubot at namumuti ng buhok. Ang saklap ng buhay natin, no? Ang daya. Parang hindi man lang tayo aabot ng 50. Ito yung nakatadhana para sa atin eh. Tatanggapin na lang ba natin tong kapalaran nating to? Ako tanggap ko na. Matagal ko nang tinanggap na anumang oras mamamaalam na ako sa mundong to. Ikaw, malakas ka pa. Kaya mo pang lumaban. Sa ngayon, kaya ko pa kasi malakas pa ako. Pero paano sa mga susunod na araw, na buwan? Di ko nga alam kung aabot pa ba ako sa susunod na taon eh. Masamang damo ka, diba? Masamang damo na nalalanta na. Mamimiss kita, Mona. Ako rin. Mamimiss ko yung mga araw na sobrang active pa tayo na para bang napakaliwanag ng future nating dalawa. Hindi man ako pinalad ngayon. Sisiguraduhin kong sa susunod na buhay ko, aabot ako ng 90. 90 lang? Isagad mo na hanggang 100 para may incentive ka. Oo, ano? Ito na ba yung moment para magpaalam na tayo sa isa't isa? Huwag muna. Marami pa tayong pagkukwentuhan sa mga susunod na araw. Hindi ko hawak ang oras ko kaya mas maganda yung nagpapaalam na ako. Baka mamaya sa eulogy ko, banggitin mo na di man lang ako nagpaalam sa'yo kaya magpapaalam na ako sa'yo ngayon pa lang. Ang pangit naman nung magpapaalam. Ano pa dapat? Kita-kits na lang. Kita-kita na lang tayo sa kabilang buhay. Di kita-kits. Pero wag mong madaliin ha. Mahaba naman pasensya ko eh. Maaantay kita doon kahit gaano pa katagal na manatili ka dito sa mundo. Promise mo sa akin na lalabanan mo tong sakit mo katulad nung dati. Oo, promise. Promise yan ha. Mumultuhin talaga kita kapag sumunod ka agad sa akin. Oo, promise nga. Isang buwan matapos ang pag-uusap namin yon ni Mona ay tuluyan nang bumigay ang katawan nito, Papa Dudut. Noong ko napagtanto na sobrang bilis din pala ng panahon. Tandang-tanda ko pa noong una kong nakita si Mona, 12 years old lamang ako noon. Maliit siyang babae, maikli rin ang buhok, tahimik pero palaban. Hindi ko inaasahan na ang matalino, mabait at masiyahing si Mona ay hindi man lang aabot sa 50. Hindi ko nga rin alam kung maging ako ay aabot din sa ganong edad, pero sa kabutihang palad ay gumana naman ang mga treatment ko. Sa tulong ng chemo ay nalampasan ko ang taning na ibinigay sa akin ng mga doktor. Pero sa kabila ng magandang balita ay ramdam ko na noon ang panghihina ng katawan ko. Hindi na ako katulad ng dati at hindi ko na nagagawa ang mga bagay na araw-araw kong ginagawa noon. Papadudod kung ako ang tatanungin ay hindi na ako natatakot mamatay. Ilang taong ko na rin pinaghandaan ang pagdating ng araw na yon, kaya kung sakali mang dumating ang araw kung kailan kailangan ko nang ibigay, ang huli kong hininga ay ibibigay ko ito ng kusa. Hindi ako natatakot mamatay dahil alam kong may best friend akong naghihintay sa akin sa kabilang buhay. Tanggap ko man ang paparating na kamatayan,
hindi pa rin naman ako nawala ng pag-asa. Nagpatuloy ako sa paglaban sa sakit ko dahil alam kong ito ang gustong mangyari ng mga taong nagmamahal sa akin. Ang lumaban ako. Kaya hanggat tumitibok pa ang puso ko ay hindi ako titigil sa pagpapatuloy ng buhay. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang itatagal ng buhay na pinahiram sa akin. Pero hanggat nabubuhay ako ay gagamitin ko ang nalalabing oras ko sa mundong ito para makatulong, magbigay ng inspirasyon at magbahagi ng kabutihan sa kapwa ko. Maraming salamat po Papa Dudut and more power sa inyong programa. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, araw-araw, Shine.